Welcome mga kapatid, we welcome you sa ating pong church service, sa ating pong worship ngayong hapon. We praise God kasi po maganda yung panahon. Hallelujah, kakampi natin ang Diyos. Amen, kakampi natin ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kakampi ko ang Diyos. Amen. Puntahan natin ang Psalms 122. Saan nagmumula ang ating tulong? Sino ang kakampi natin? Sabi doon si Yahweh ang ating kakampi. Sabi sa verse 6, si Yahweh, pwede na, verse 1, ulit natin. I look up to the hills. From where will my help come from? My help comes from the Lord who made the heavens and the earth. Amen. I was 121. Okay, saan magmumula ang ating tulong? Hallelujah. Nakuha ko po nung nakabaha. Nakuha ko doon sa third house yung aking diary. Yung diary ng mga pasasalamat sa Panginoon. Nandoon po yung mga patotoo kung paano nakatuition ang mga anak ko, college, high school si Joy, college si Nisi, si Hannah. So, kung paano dumadating yung provisions ng Panginoon. Paano rin kami may dumating na mga scholarship. Paano may dumating na pambayad sa mga utang. Kaya po napakaganda pala po mga kapatid na isinusulat natin yung ating pong mga patotoo. Kasi when memory fails, mayroon ka pong makikita doon. Kasi how can we thank God kung nakalimutan natin? Si Pastor Pat nga hindi niya nakakalimutan na nung ginawa po ang church building na ito by faith, wala pa po talaga itong kahit isang poste. May isang batang lalaking maliit na nagbigay ng kanyang yung alkansya para po makabili ng semento. At isa po siya sa unang nagbigay para sa semento. Palakpakan natin ang Panginoon. Marami pong mga kapatiran, himala ng Panginoon, mamaya nagdadala na lang ng semento kasi malaki itong ating church building. At how can we do that? Na hindi po tayo kasali sa malaking organization. Wala po tayong kinakasali. Tayo po ay interdenominational. Hindi po tayo kasali sa malalaking mayayaman na organisasyon. But we have a God. Amen. At yung bata na yon na nagbigay ng kanyang alkansya ay si Gagel. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Kaya you have a good future, Gagel. You know, the enemy wants to destroy you, but Jesus loves you. And si Jesus ang kakampi natin lahat. I will lift up my eyes to the hills. But from where will my help come from? Verse 2. My help, ang tulong ko, magmumula sa Lord, who made heaven and earth. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will never slumber. Yung nagbabantay sa atin ay hindi natutulog. Alam niyo po, yung isang kakilala kong gwardiya, ang isa sa mastery niya, natutulog po siya kahit nakatayo. Hindi ko alam sa asawa ni Ruwilin kung kaya yon. Kasi gwardiya si Napay. Natutulog kahit nakatayo. Pero ang nagbabantay sa atin, hindi po siya natutulog, lagi po siyang gising. And then verse 5, I behold, he who keeps Israel shall never slumber nor sleep. Ang nagbabantay sa Israel, hindi po natutulog. Amen. The Lord is your keeper. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not strike you by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. Amen. The Lord shall preserve your going out and your coming in from the time forth forevermore. Marami pong umalis ng bahay, nagbiyahe, hindi na nakabalik. Mga nakamotor, ang iba naka-aeroplano, ang iba nakamagandang sasakyan, yung iba kahit lumang sasakyan. But the Lord's promise is the Lord.
shall preserve you. You're going out and you're coming in. From this time forth and even forevermore. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So, napakaganda po ng pangako ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit masasabi natin na lahat ng prophecy ngayon ay magaganap. Because ang Diyos na nangako ay tapat. At talagang hindi niya hahayaan na may pangako siya o may prophecy na hindi po matupad. Nung unang panahon po, sa aklat pa lang ng Genesis, ang Misaya ay magmumula sa tribo ng Huda. Mula po sa 12 tribo sa anak ni Jacob, sa descendants ni Jacob. Sabi po yan sa Genesis 49:10. So, napakalayo pa po yan. That is, sa Old Testament, Genesis 49:10, may prophecy na ang Misaya ay ipapanganak mula po sa tribo ni Jacob. Pagdating sa New Testament, naganap po ba? Amen. Nangyari po na si Jesucristo ay isinilang sa tribo sa angkan po ni Jacob. So, he could be born in Bethlehem. Sabi po sa Micah 5:2. Pag i-google nyo po ang Micah kung kailan, madali na lang po kasi ngayon, anyone can be a Bible student. You Google mo, kailan isinulat ang Book of Micah, minor prophet. Sabi sa Micah, Old Testament, he could be born in Bethlehem in Judea. Pagdating sa New Testament, sa storya ng Gospel, mayroon pong mag-asawang pumunta sa Bethlehem para magparehistro. Kasi si Herodes, tinatawag niya yung lahat ng mga tao na magparehistro. Rehistro ng kanilang mga pangalan. At kaya po doon inabutan ang panganganak si Virgin Mary. Pag Matthew 2:1. Okay? Matthew 2:1. So mga AD 55 and 65 po nangyari. So, ito pong Matthew, isinulat po ito, Anno Domini. Malayo yung agwat doon sa prophecy sa Book of Micah. Pero po, nang natupad nung Year of the Lord, or si Jesus, siya po ang sinisimulan ng date, si Jesus, sa birth niya. Kasi ngayong 2025 pa lang, the weapons of mass destruction ay nagawa na ng tao. So anytime, pag hindi sila tumino, pag ang galit po at ang manatili sa puso nila, it's so impossible, o kaya po, itong weapons of mass destruction na ito pong sinasabing mga ballistic missile na ito ay kayang tumunaw po. Ang mga supersonic missile na ito ay kayang tumunaw ng isang bansa. Lalo na po ang Israel ay napakaliit na mga bansa. Pero nakasulat na po ang magiging katapusan ng istorya. We are winners. Amen. We are winners. Amen. Parang panahon ni Fernando po, ni EPJ. May nanood daw ng sine. Si EPJ, may babaril sa kanya. Hindi niya nakikita yung babaril sa kanya. Nasa likod. Sabi nung nanonood ng sine, sa likod! Hindi narinig ni EPJ. Favorite ni Dan na pelikula nung panahon. Bata pa siya. Nung siya ng EPJ. Nung bata pa si Dan. Yan ang pinapanood niya. Hindi cartoons. Okay. Para kayo po sa mundong ito ngayon. Kahit na anong gawin nila, nakaprophesy na kung sino ang mananalo. Amen po. At ang panalo, ang bantay ng Israel na masurog sa Indad ay natuturog. Ang sabi po sa aklat ng Ezekiel, lightning, hails, at lightning mula sa taas ang tatama sa mga sundalo na napakarami po na hindi halos mabilang na pupunta sa Israel para labanan sila. So yan po ang istorya. Hindi lang po yan, hindi po yan parang kwentong katulad ng tayo ay galing sa nabiyak na
bamboo. O kaya po, istorya ng matching at ng hindi ganon. Sapagkat ito'y propesiya ng buhay na salita ng Diyos. Sabi sa Hebrews 4:12, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at buhay. Totoo po, buhay ang salita ng Diyos. Accurate, hindi papaltos, hindi po magkakamali ang lahat ng wala pong nagpupuntrahan. Simula po kay Moses na author ng Genesis, na isinulat po ng napakatagal ng panahon, ay hindi po nagkontrahan sa kasi John the Beloved na nagsulat ng Revelation. So, napaka-amazing po mag-aral ng Biblia. Sobra pong nakaka-excite mag-aral ng banal na kasulatan. Kaya po, we are blessed to be here today to hear the Word of God. And I would like to tell you, ano mang mangyari sa mundo, tayo po ay panalo na kay Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano mang pagdaanan natin, hindi natin alam kung anong mangyayari sa bukas, no? Kasi alam naman po ninyo siguro na mabalitaan nyo kung ano man nangyayari, na binumba na yung napakailalim na tinatago ng Iran ng sobra pong napakalakas. Pero ito ay dinetonate na ng US. 3 doon sa mga weapons na yun ang sinira kahapon ni President Trump. Pero po, we don't know what lies ahead. Hindi natin alam ngayon kung anong gagawin ng mga kaaway. So, mga kapatid ko, parang katulad ng spiritual walk natin. Tayo po, sabi ng Panginoon, do not fear. Huwag tayong matatakot, for I am with you, says the Lord. So kahit na anong pagdaanan nating problema, walang pera o kaya po kulang ang pambayad, minsan po makikita mo yung pangangailangan nandyan. Pero alalahanin po natin lagi ang salita ng Diyos. So, you are so blessed na nakikinig tayo ng salita ng Diyos. We are so blessed to listen to the Word of God. Basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 15. Mahaba po ito, pero napakaganda po. Yung pangako ng Lord na sabi ko doon, thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So, ang tagumpay natin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. 1 Corinthians, simulan mo din sa sa chapter 15, okay? Chapter 15, sisimulan natin yan dito na sa may mga 50. Sa verse 50 hanggang sa 58. Okay, ang pangako ng Panginoon ay tagumpay tayo. Kaya nga sabi doon sa last verse, Therefore, 1 Corinthians 15:15. Okay. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does corruption inherit incorruption. Ibig sabihin, itong mortal na katawan natin, hindi tayo qualified pumasok sa langit dahil corruptible itong katawang lupa na ito. So, ang tao, para maka-change address papunta sa langit, namamatay. Okay? Pero tayo, buhay pa tayo. Rapture ang hinihintay natin. So, okay. Verse next. Si Jesus, after the resurrection, naiba na po yung katawan niya. Ganun po yung ibig sabihin nun. Okay, next 52. In a moment. Okay, basahin natin lahat. Ready, begin. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. 1 Corinthians po yan. In a moment, in a twinkling of an eye. Sige po, mag-ano nga tayo, mag-twink. Ganon. Di ba ang bilis? In a twinkling of an eye, at the last trump. Sa ibang translation, at the last trump, for the trumpet will sound. Kaya sabi nung iba, last daw talaga si Trump, no? Pero, wala akong nakikita sa Bible na gano'n. So, I will not explain it that way. Pero sa ibang translation po,
At the last trump talaga, yung sinabi. Kaya nung nagkandidato ulit si President Trump, sinasabing last trump siya. Okay? At the last trumpet, sa ibang translation, at the last trump, for the trumpet will sound. Kaya, ini-encourage ko si Jeff na lagi siya mag-blow ng trumpet. Because trumpet is powerful. No? May meaning po yan. Okay? That for the last, the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Next. 53. For this incorruptible must put on incorruptible, and this mortal must put on immortality. Verse 4. So when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass, and saying that is written, death is swallowed up in victory. Next. Nasaan ngayon ang iyong kamatayan? Kasi dito po ang ibig sabihin, pag tayo'y namatay, mas pakinabang pa. Sabi ni San Pablo, ang mabuhay, ano yung Brother Bruno? Ang mabuhay kay Kristo pakinabang. Ang mamatay kay Kristo ay pakinabang. Kaya mamatay man tayo, wala lang kamandag yung kamatayan na yon sapagkat pupunta tayo sa Panginoon, sa presensya ng Lord. Oh, death, where is your sting? Walang sting, ano na lang daw? Topic ko. Cobra. No, yung pandi. Oh, death, where is your sting? Nasaan ang iyong kamatayan? Kamatayan, nasaan ang iyong kamandag? Oh, Hades, where is your victory? Nasaan ang iyong tagumpay? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Ibig sabihin, pag namatay ka na hindi ka nag-repent sa kasalanan mo, yun ay delikado. Pero pag ikaw ay naka-Jesus, na-aksidente, naka-Jesus, no? Nakatawag sa Panginoong Jesus. Ang sino mang tumawag sa Panginoong Jesus ay maliligtas. Thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Verse, therefore, kung magkagayon, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Patuloy sa paglilingkod kahit may nakaka-discourage, kahit makarinig ka ng mga negatibo, kahit na parang inapi ka na in everything. But be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi po masasayang. No, the Lord is good. Hindi ka aapihin ng Diyos. Amen po ba? Yeah. Hindi ka aapihin, mga kapatid. If God is for you, who can be against you? Amen po. Lagi mo lang yan i-claim. The favor of the Lord is for you, not against you. Amen. Hallelujah. So napakaganda po ng mga salita ng Diyos. Dadahan-dahanin ko po ito. Pag tayo po'y nag-aral about signs of the time, baka po matakot kayo. Huwag po kayong matakot kasi di ba sa Bible, sabi sa Bible, lift up your head. Itaas nyo ang inyong mga mata. Ay, hindi mata. Ulo. Ayan. Kasi hindi na talaga tayo tumitingala kasi lagi na lang naka-cellphone. Lagi na lang. Kaya yung iba daw po na naka-curve na ang neck. Na-curve na ang neck kasi lagi na lang naka-cellphone. Kaya talaga sabi ko sa inyo, ang Word of God, updated. Sabi ng Word of God, lift up your head. Lift up your head. Sapagkat, ang Panginoon, pag nakita niyo ang mga tandang ito, ibig sabihin, si Lord ay darating na. Amen po? Anong mga tanda? Nung last Sunday, na-mention ko na po sa inyo. Pero po, sabi sa Mateo 24:21 to 22, for then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world. Magkakaroon po ng kapighatian, mas matindi pa sa kahirapan noong 1970s, na tag-init, walang pagkain. Masigit pa po sa panahon ni Hitler na 6 million Jews ay ginawa nila pong oil o kaya kanila pong pinatay.
Mas matindi pa doon ang karuhasan na maabot. For there shall be great tribulation. Sa Matthew 24:21 to 22. Such as was not since the beginning of the world to this time. No, not ever shall be. And except those days shall be shortened. Kaya sabi dito, iiksian ng Lord. Iiksian ng Lord ang panahon. There shall be no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Okay, basahin natin verse 22. Ready, begin. And unless those days were shortened, no flesh shall be saved. But for the elect's sake, those days will be shortened. Sino dito ang mga elect? Tayo, elect tayo. Iiksian ng Lord. So, ang verse na ito ay favorable sa atin. But, ang inaangkin po natin, yung promise ng Panginoon na we are not destined to perdition. Tayo po ay hindi kasali doon sa mga parurusahan. Kaya hindi tayo natatakot na maranasan natin ang tribulation. Kasi ano ang sabi sa 1 Thessalonians 4? Ano po ang sabi sa 1 Thessalonians 4? Ang sabi sa 1 Thessalonians, laglian tayong kukunin, i-rescue ng Panginoon. Amen po? So we believe, yung anak yung yung drawing, we believe na dadagitin tayo ng Panginoon. Kukunin tayo ng Lord. Yung isa, pwede ba ito? Okay. So, nandito tayo. Yung isa anak, yung isang okay. Okay. We are here. Nandito tayo ngayon. Okay. 25 years na tayo. 2025 na ngayon. Simula nung isinilang si Jesus dito. Christ Church, Christ Earth. And then, wala nang iba pong mangyayari na susunod na aabangan, yung tinatawag na rapture. Kaya po, hindi tayo dapat maiwan dito sa lupa. Dapat dito makasama tayo sa rapture. Kasi kung hindi tayo makakasama, 7 years na kahirapan. Yung tribulation, kasama ang Antikristo. Dito po papatayin ang sino mang walang tatak ng 666, hindi makakabili, hindi makakapagpili. Because of the one world government, one world religion. Habang yung mga na-rapture na mga Kristiyano sa taas, may kasalan. Yung Christ and His Church, at yung judgment seat of Christ, may ibibigay pong mga crown sa atin doon sa taas. Hindi po tayo dapat maiwan kasi napakahirap, wala na pong Holy Spirit dito. Dito, magtago na kung saan, napakahirap po yan kasi nade-detect na rin ngayon, huhulihin. So, that is a tribulation period na 7 years. Pero hindi natin aabutan yan. We believe that, kami po ay, we believe that Jesus is coming before the tribulation. So, we are waiting for the rapture. Amen po? Amen. 1 Thessalonians 5. Puntahan mo anak. Last na po ito. Last ko ng 1 Thessalonians 5, 1 to 6. At pag sinabing 1 Thessalonians 4, nandyan yung rapture. Pag 1 Thessalonians 5, 1 to 6. Yun na ba? Hindi. 1 to 6. Okay, verse 1. Basahin natin. Ready, begin. But concerning the times and the seasons, brethren, you have no need that I should write to you. For you yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. For when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them. As labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape. Tayo mo na. Diba? Peace, sabi nila, mapayapa na ano na yung, detonate na yung nuclear. But sabi dito, when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them.
As labor pains upon pregnant woman, they shall not escape. Next verse. Inahalin tulad sa babae na manganganak, na pag lalabas na ang bata, sobrang akong sakit pag malapit na ang lumabas. Ganun din po ang pagbabalik muli ng Panginoon ay yung signs of the times, ang mga tanda ng huling araw ay pasunod-sunod lang nangyayari. Parang yung pagbatsyag ng isang nanay, yung sakit, contraction ay pasunod-sunod lang. Setting, wala tayong sinasabing din. Sabi sa banal na kasulatan, manatili tayong tapat sa Panginoon. Tayo pong lahat magsitayo. We are victorious in Christ. Hallelujah. Death, where is your sting? For me to live is Christ, and to die is gain. Hallelujah. Huwag na po tayong lumayo sa Panginoon. Lalo na tayong magsipag na mag-pray. Hanapin natin ang mukha ng Panginoon. Lalo na tayo magsipag, magsimba. Hindi na tayo kailangan pilitin. Magsipag na tayo sa pag-evangelize. Mag-share tayo ng gospel sa mga mahal sa buhay sapagkat talaga pong totoo nangyayari ang mga nakasulat. Hindi tayo dapat mahuli. Share the gospel. Share the gospel to your friends, to your loved ones. Hallelujah. We bless you, Lord. At tayo nakukumunyon, pinapagaling tayo ng Lord ng ating mga sakit at karamdaman. Pag tayo nakukumunyon, pinapaalala sa atin na si Jesus babalik muli. Kaya i-distribute na po yung ating communion elements po.